Oh, ito yung sunod mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Eto na mga kababayan. Si Ping Lacson. Ano yung kay Ping Lacson? Mga kababayan, si Ping Lacson, alam nyo ba? Umaasa. Umaasa kay Ombudsman Boying Rimulya na hindi lalambot. Hindi magpapadala sa rally ni Marcoleta at sana ituloy ang kaso. Baka malaman-laman na lang namin dahil ni rally. Yung Batanggenyo naging Ilonggo. Tingnan natin na. Sana mga kababayan. Sabi ni Ping Lacson, mga kababayan, sana hindi lumambot ang puso ni Manay. Saan yun, mga kababayan? Wait. Ito, mga kababayan, Ping Lacson. Ito, pakinggan natin. My mom is 63 and today I finally got her to try Tai Chi with me. Magandang hapon, ito ang UNTV News Break. Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi bibigay si Ombudsman Boying Rimulya sa rally at pressure ng religious group na nagtitipon-tipon sa EDSA kaninang umaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Lacson na matatag si Rimulya bilang isang kabitenyo. Kaugnay ito ng plunder case na isasampa ng Office of the Ombudsman kay Senator Marcoleta. Ayun, Miguel of shoutout Ma'am Nida, pagkalinawan, di ba? Di ba, kita nyo, hindi siya bibigay sa mga rally at pressure ng INC. Not today, not tomorrow, at lalong hindi kapag naipasampa na sa korte ang plunder case kay Marcoleta. Sana, Boying, hindi katablan. Diyos ko, mga kababayan, para sa akin ilang libo lang yung nag-rally dyan. Take note, hindi makakapanalo ng senador yan. Ito real talk lang mga kababayan. Yung mga nag-rally na yan, hindi kayang magpanalo ng senador yan. Ilan lang yan sila. Nakita nyo naman yung mga boto ng senador, 20 million, 26 million, 30 million, 15 million. Ilan lang naman yan nag-rally? 13,000. Diba? Hindi makakapanalo ng senador yan. Ba't nyo kakatakutan? Diyos ko naman. Yan lang kakatakutan nyo. Matakot kayo sa Katoliko kasi mas marami ang Katoliko kaysa sa Iglesia ni Cristo. Diba? Ewan ko din pa dito sa mga politiko. Kapag Iglesia ni Cristo na ang mag-rally, takot na takot sila. Hindi kayo natatakot? Diba? Sa Katoliko na mas marami? Diba? Diyos ko naman. Bakit yung kakatakutan yung mga rally-rally? Hindi nga nila alam yung pinag-rally nila. Na siya namang tinututulan ng religious group kaya nagsagawa ng rally. Nakadeploy sa loob ng mga istasyon ng MRT3 ang mga personnel ng Philippine Coast Guard o PCG kasunod ng rally ng isang religious group sa EDSA. Nagbigay ng direktiba si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez sa PCG na gabayan ang mga pasahero at siguruhing magiging maayos ang kanilang biyahe. Kanina, nagsagawa ng inspeksyon ang kalihim sa MRT3. Naunang sinabi ng DOTR na mananatiling normal ang operasyon ng buong linya ng tren ngayong araw kasabay ng isinasagawang rally sa EDSA. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba, hitting two birds with one stone. Yan ang tingin ni Senador Rodante Marcoleta sa... Nakita nyo mga kababayan? Nakita ninyo? Ito yung sagot ni Boying, mga kababayan. Hindi daw, Hindi daw pinag-iinitan ni Boying si Marcoleta. Ganun po ba yun? Diyos ko mga kababayan, sana naman hindi apektado si Boying, mga kababayan. Ito, pakinggan ninyo ang rally, sagot ng palasyo. Reaksyon ng palasyo sa rally.
Nel, ano ang posisyon ng Malacanang sa nangyaring surprise rally sa EDSA Hello at po. kumusta ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng palasyo? Yes, Monica, hindi pipigilan ng Malacanang ang mga nagsasagawa ng kilos protesta sa EDSA. Ngunit ang tanging pakiusap lamang nila sa mga ito ay sumunod sa batas. Diba? Dapat lang. Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control or hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ni Pangulong Marcos ang maximum tolerance. Ngunit hindi rin dapat Dapat nga palagpasin at pinagpapalo na yung mga panagutin yan. ang mga lumabag sa batas. Tama lang. Dapat So pagkakasuhan kung meron po tayo makikita ngayon na violation ng anumang batas, dapat lang. ito po ay iimbestigahan at kung Kasuhan. kailangan na Ikulong. managot Ah. at kitang-kita naman siguro kung meron paglabag sa batas, ay kailangan din po managot. Mhm. Dalawang events ng Pangulo ang kinansela ngayong araw para tutukan ang sitwasyon sa EDSA. Ayon kay Jose Castro, batid ni Pangulong Marcos ang maaaring maging epekto ng rally sa taong bayan, lalo na't naharangan ang malaking bahagi ng EDSA White Plains dahil sa dagsa ng tao na nagprotesta. Mm. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi na apektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho, o pumunta ng mabilisan sa ospital. Mhm. Sinagot Diba? naman Totoo naman talaga. Biruin mo, pupunta ka sa trabaho, na purwisyo ka. Pupunta ka sa ospital kung may sakit, na purwisyo ka. Pupunta ka sa kasi may nasunugan, na purwisyo ka. Pupunta ka sa pag-aaral, na purwisyo ka. Kita nyo yan? Pakinggan nyo mga kababayan. Sumagot ang palasyo sa sinabi ni Sara na resulta daw ng poor governance ni PBBM. ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng iglesia. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, go ahead. Yes, Willard, kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay pinadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay subakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo, ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin. Mama Net, maraming salamat po sa Nagtataka super siya chat. na Thank you so much dahil masasampahan ng kaso po. si Senator Marcoleta Mhm. or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta, ay kailangan ng maglunsad ng rally. ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. Mhm. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Mhm. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan. Yun na nga eh. Ang problema eh. Ginagalang sila ni PBBM kahit wala silang permit, pero sila ginagalang ba nilang gobyerno? Nagrarally silang hindi nila pinapaalam. 'Di ba? Yun nga ang masaklap eh. Gobyerno pa ang mag-adjust sa inyo. Yang hiya kami Wow, yang hiya Si PBBM ginagalang yung pag-rally ninyo kahit nakapurwisyo kayo ng tao. Pero kayo, ginagalang nyo ba kami? Ginagalang nyo ba yung pamumurwisyo nyo sa amin kanina?
Diba? Madaling araw nalaman ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Hindi natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Natunugan namin yan, kagabi pa yan, madaling araw. Nalalaman namin yan. Bakit? Ito yun, oh. Oh, ito ha. Ito, mga kababayan, Diyos ko, natunugan namin yan. Ito yung usapan nila, oh. Ayan yung usapan, oh. Jesus Falsis, oh. Ayan yung usapan. Mga kapatid, ayan, oh. Oh. May sorpresang rally tayo bukas 4 AM umaga sa People Power Monument. 'Di ba? Magsiserve sila ng warrant of arrest kay Marcoleta pero ang atake ay sa iglesia. Kalahati na sa atin ngayon, lokal ang dapat dumalo. Hanggat maaari, huwag mo nang pumasok sa trabaho bukas. Kita nyo yan? Namumurwisyo. Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Walang Pero shoot hindi raw Manilo po. maganda ang protestang ito dahil marami daw trabahador at estudyante ang apektado Oo, ngayong bailout tulad ng ko EDSA. kanina. Kung may mga lumabag Oo. daw sa batas, iimbestigahan ito ng pamahalaan. Dapat Pero lang. hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo Dapat o lang, yung mga pati nasa EDSA organizer. na nakaapekto raw ng Oo. trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang Bumurwisyo, sagot sa wala kasong pang pirmi. isasampa ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million Diba? peso campaign donation Oo. noong 2025. Bunga Sinagot niya din ng galing palasyo yun, ang pahayag ni VP Sara na ang sentimiento sa EDSA ngayon ay definisyon ng poor governance ng Marcos Jr. government. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di Tama. natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020. Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Di ba? O saan yung sinabi ni Digong, ang pinaka diyan ng DPWH ang ghost project eh. Yung pinaka nila diyan source ay yung mga flood control eh. Saan yung mga binulgar ni Andaya? Di ba? Asan yung mga binulgar ni Andaya na katabi nga si Marcoleta? Asan yung mga binulgar ni Manny Pacquiao? Yung rock knitting sa Benguet na dating 6 billion, 9 billion, nagiging 39 o 36 billion. Di ba? Noon pa yan, sabi ni Digong, eto parinig ko sa inyo presidente pa si Digong nito. Hindi pa siya nakulong. Digong, DPWH. Ghost project. Inggan ninyo. Itong mga engineer na I mentioned, just for good measure, they're the same. I do not condemn you. I give you the presumption of innocence, just like the WH. Ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Ayan. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito, but wala. So, Narinig nyo. Mismo sa bunganga ni Digong. Tapos ngayon sisihin nyo si BBM. So anong akala nyo kay BBM basurero? Tagaligpit ng kalat ni Digong? Mahiya naman kayo. Si Digong na mismo nagsabi, yung DPWH, dapat bakit pipilitin nyo si BBM ang mastermind? Sabi ni UC Clear. Ito, Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Tama. Saan
Nasaan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalyang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi? Oh, ay ito pa, si Andaya. Ay lang sila umamin. Ibinulugar nila ang flood control scam na nangyayari ngayon. Sa mga flood control projects daw, inilalagay ang part funds. Dahil daw, walang master plan ang DPWH. Moro-moro lang daw ang nangyayari sa bidding. Sa ating kaso ngayon, ng CP Leonso, ang nangyayari sa project, pero ang totoong mayari ng Andaya estimates around 10 billion pesos in government projects. moro-moro lang daw ang nangyayari sa bidding. Ito si Marcoleta, Sa ating kaso ngayon, Sabi ng Andaya. ng CP Leonso, ang nangyayari sa project, pero ang totoong mayari ng proyekto ay ang Di ba? Ano na? Yung mga naghahanap, si Digong mismo nagsabi ang pinakarakit ng DPWH Ghost Project. Oh, si Andaya, katabi pa mismo si Marcoleta. Ano yun? Bungul-bungulan lang? Ulyanin-ulyanin lang? natin to hanapin. Oh. Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente. Dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Pasalamat Marcos nga Jr. tayo eh. Yung mga nakaraan, Pasalamat nga tayo, si PBBM, pinaimbestigahan yung mga issue na yan. Kay Digong noon, ni isa bang kurap na napakulong, alam naman niya na may mga ganyan palang racket ang DPWH. Oh, si Andaya, inilabas. Anong nangyari? Pinapapatay si Andaya. Oh, si Manny Pacquiao, nilabas ni Manny Pacquiao ang korupsyon. Anong sabi ni Digong? Oh, puti nga si PBBM ngayon, pinaimbestigahan yan eh. Kay Digong noon, ni isa, wala. So, pakita ko sa inyo ha. Pacquiao, corruption. Rackniting. Nako. Sinabi ni Pacquiao. Amin sa mahigpit na alyansa ni Sa akin, no automation, no operation. Para walang komisyon. Isa na yan. At kinakailangan talaga dito, yung tinatawag nating leadership at saka political will. Ang ibig kong sabihin, magkasama yan. Dahil, ang gusto ko, bawat ninanakaw nila, yung mga magnanakaw dyan, makita sa kulungan. Kaya dumadami yung mga nagnanakaw dahil walang nakukulong. Imposible na mabawasan yung magnanakaw kung wala lamang nakukulong. Pero kung nagnakaw, ipinakulong ka agad, tapos nagnakaw, ipinakulong ka agad, wala na hangad pa na magnakaw o maglakas loob. Diba? Oh. Pangulong Duterte at Senador Manny Pacquiao tuluyan ng nagkalamat. Kumasa pa si Pacquiao sa hamon ng Pangulo kaugnay sa isyu ng korupsyon. Saksi, si Van Mayrina. Ayan, pakinggan nyo yan mga DDS. Nasa General Santos City ngayon si Senador Manny Pacquiao para mag-ensayo sa pagkipagsagupa sa American boxer na si Errol Spence sa Agosto. Pero may iba pang laban na kailangan harapin ang pambansang kamao, ang katuos. Mismong kapartido sa PDP laban na si Pangulong Duterte na left and right combination ang pinakawalan kagabi. Kaya ni Pacquiao, salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawin ako. Mag-list. Anong nangyari within 1 week? Pinakulong mo ba yung magkapatid na Yap? Yung racknetting na sangkot ang anak mong si Pulong, pinakulong mo ba? Wala! Hanggang kwento lang yun, Duterte. Drawing lang yun, drawing lang. Walang nangyari hanggang sa lumobo. Dating 9 billion lang yung racknetting na yun, ngayon 36 billion na. Noon pa yan binulgar ni Pacquiao nung sabi ni Digong, ikaw Pacquiao, sabihin mo, huwag kayo sa pangalan. Hindi mo sabihin yan. Sabihin ko sa mga botante, huwag kayo boto. Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt. Ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. May dagdag jobs pa laban kay Pacquiao. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka praises ng praises sa akin.
Tapos ngayon sabihin mo corrupt. Do not ever think that if you will win as a president na wala ng corruption dito sa Pilipinas. At counterpunch dahil sa sinabi ni Pacquiao sa isang panayang kamakailan. Sabi ni Pacman, kung mahalal siyang Pangulo, wala nang makikitang informal settlers kahit saan dahil titiyakin daw niya magkakaroon sila ng mga sariling tirahan. Pero sabihin mo ka isang salita na bigyan mo lahat at matapos mo ganitong panahon, you must be crazy. Or you are lying to your teeth, to your dream. Wow, si Manny Pacquiao pa yung lie. Si Manny Pacquiao pa yung sinungaling. Oh, so anong nangyari sa sinabi ni Pacquiao? 'Di ba? Totoo nga. Kaya sabi ni Yussi Claire Na Castro, nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo. Maybe through build. Nag-crossover pa sa panahon. Paano ba ka naman kasi build? Oo. Pinagawa ng ilong at balakang at susoy. Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga. Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong nagprotesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacanang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng Presidente mismo. Di ba? O, kita nyo mga kababayan, so alam nyo na. Di ba? So yun lamang po, mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat.